Malungkot na balita tungkol sa dalawang nawawalang estudyante sa University of South Florida. Ngayon, kaya akong tumayo sa harap ninyo ng may kumpiyansa at sabihin sa inyong lahat na natagpuan na namin si Nahida Bristi. Nakontak na namin ang kanyang pamilya. Ngayon, pinibigyan tayo ng sheriff ng mas malalim na pagtingin sa investigasyon at sa nakakakilabot na detalye na natuklasan nila. Ngayong umaga, magbabahagi ako ng impormasyon na kailangang samahan ng matinding babala. Ang mga detalye ng investigasyong ito ay nakakakilabot at ang mga ginawa ng suspect ay tunay na kasamaan. Ano ang susunod na mangyayari habang nakakulong at kinasuhan ng pagpatay ang ka-roommate ng biktima? Ako si Angela Levy at ito ang Crime Fix. May isang hindi kapanipaniwalang kaso sa Florida na talagang nakakagulat at nakakasira ng loob. Dalawang estudyanteng kumukuha ng PhD mula sa ibang bansa, pumunta sila sa South Florida para mag-aral. Si Zamil Lamon, 27 taong gulang, at ang kasintahan niyang si Nahida Bristi ay nag-aaral sa University of South Florida at parehong mula sa Bangladesh. Kumuha si Nahida ng PhD sa Chemical Engineering habang nag-aaral si Zamil ng Environmental Policy and Engineering. Nakakalungkot na parehong biktima ng pagpatay sina Zamil at Nahida at ang isang taong pinagkatiwalaan nila ay inaakusahang pumatay sa kanila. Ang pangalan niya, Hisham Abu Garbia. Dating estudyante ng USF at naging ka-roommate ni Zamil, siya rin ang huling nakitang pasama ni Zamil at Nahida bago sila nawala. Ngayon, alam na natin ang bagong detalye mula sa Sheriff ng Hillsborough County na nagsalita noong Biyernes tungkol sa kung paano natagpuan ang katawan ni Nahida Bristi. At ano pa ang mga tanong na nananatili habang sinusubukan ng komunidad na unawain ang hindi kapanipaniwalang trahedyang ito. Mamaya na natin tatalakayan ng mga detalye, pero bigyan muna namin kayo ng background kung paano ito nagsimula. Nagsimula ang kaso noong Abril, 17 na ipagbigay alam sa University of South Florida Police Department na nawawala si Nahida Bristi, 27 taong gulang. Inilarawan ang kanyang pagkawala bilang hindi pangkaraniwan dahil kilala siyang responsabale at hindi pumapalya sa mahahalagang okasyon. Kinabukasan, Abril 18, isang kaibigan ng 27 taong gulang na si Zemio Lamon ang nakipag-ugnayan sa pulisya dahil hindi siya sumasagot sa anumang tawag sa telepono na hindi rin normal para sa isang taong kilala ring napaka-responsabel. Nalaman ng mga investigador na magkakilala ang dalawang estudyanteng parehong mula sa Bangladesh, kaya't nagsama-sama ang pagsisikap upang mahanap sila. Ito ang pahayag ni Sheriff Chad Cronister ng Hillsborough County sa mga sumunod na pangyayari. Kaya naniniwala ang aming mga detektive na ang unang dapat puntahan ay ang tirahan ng pangalawa nating biktima. Pumunta kami sa bahay ni Zamil kung saan kasama niya ang dalawang ka-roommate. Isa sa mga ka-roommate ay patuloy na mailap. Hindi tugma-tugma ang mga kwento. Halos parang kahit ano na lang ang pinag-uusapan niya, mahilig siyang magsalita tungkol sa sarili niya. Patuloy ito sa buong investigasyon, maliban kapag nais naming pag-usapan ang isa sa aming dalawang biktima. Pagkatapos, agad siyang nagiging mailap at mapanlin lang. Yung isa pang kasama sa bahay, mabilis naming nalaman na wala siyang kinalaman. Nagsimula siyang maging sobrang kooperatibo. At sa puntong yon, siya, sa mga unang yugto, habang ito ay kaso pa lang ng mga nawawalang tao, ipinaalam niya sa amin na may mali. Habang nag-iikot ang mga pulis sa bahay ni Zamil, Hisham at isa pang kasama, may ilang talagang kapansin-pansing bagay. At dito na nagsimulang mag-iba ang takbo ng investigasyon. Wala nang basahan sa pintuan at nawawala rin ang ilang kaldero at kawali. Kaya ang mga investigador natin, dahil pursigido sila, unang pinuntahan ng basurahan. Nalaman nila na hindi pa naalis ang laman ng trash compactor sa complex nitong mga nakaraang araw. Dito natin nakuha ang unang lead sa kaso natin. Lumabas kami at nang halungkat sa dumpster. Pumasok ang mga detektive sa loob ng basurahan at inalis ang lahat ng laman nito. At natagpuan nila ang salamin ni Zamil, ang kanyang student ID, ang kanyang pitaka, at ang kanyang mga damit na sobrang puno ng dugo noong oras na yon. Uli, dito natin nakuha ang unang lead natin. Dito, sa panahong ito,
Ang kaso ng nawawalang tao ay naging kaso ng nawawalang tao na nangangganib. Noong unang paghahanap, may mga lumulutang na teorya na sina Zamil at Nahida ay kasal at magkasama silang tumakas. Pero matapos matagpuan ng mga investigador ang mga gamit ni Zamil, napagtanto nilang malayo sa katotohanan ang mga teoryang iyon. At ngayon ay nasa isang napakahalagang laban kontra oras ang mga investigador para mahanap ang dalawa. Noong panahong yon, naniniwala kami na ang itinuturing naming suspect na yon ay isa pa lamang person of interest. Kailangan pa namin ng dagdag na impormasyon. May sapat na kaming ebidensya para sa search warrant. Bumalik kami sa bahay at isinilbi ang search warrant. At ang mga search warrant ay para sa mga residente, para sa mga ka-roommate, parehong cellphone ng mga ka-roommate, para sa kanila mismo at para sa kanilang mga sasakyan. Pumasok sila sa tirahan at mayroon kaming mga kamangha-manghang teknolohiya. Isa na rito ang Blue Star na tumutukoy sa presensya ng dugo. Pag ginamit nila ang Blue Star, makikita nilang may malaking lawa ng dugo sa kusina. Nakikita nilang dumadalo yung dugo sa pasilyo papunta sa kwarto ng pinaghihinalaan. Napaka-eksakto at detalyado ng teknolohiya na kitang-kita natin ang hugis ng isang tao sa sahig, sa tabi ng kama ng pinaghihinalaan natin kung saan siya nakabaluktot sa posisyong pangsanggol. Dito na nagsimulang pagtuunan ng pansin ng pulisya ang kasama sa kwarto ni Zamil si Hisham Abu Garabia na ayon sa sheriff ay maelap at mapanlinlang mula pa sa simula. Ngayon may bakas ng dugo mula kusina hanggang kwarto niya. Nakakagulat pa ang iba pang natuklasan nila. Sinuri namin pagkatapos ang kanyang telepono. Bura lahat ng history nito. Walang mga text message, walang email, walang GPS data. Ang kanyang search history, tuluyang nabura. Matagalan kami noon dahil kailangan pa namin magsagawa ng masusing forensic na pagsusuri sa telepono. At ang natuklasan namin sa masusing forensic na pagsusuri, marami kaming natuklasang nakakabahalang mga search. Hinahanap niya kung kaya bang tumagos ng kutsilyo sa bungo? Maririnig ba ng kapitbahay ang putok ng baril? Pwede mo bang Pwede mo bang ilibing ang isang bangkay sa loob ng trash bag at itapon sa dumpster? Habang ginagawa niya ang mga paghanap na ito, nakikita at nadidiskubre rin natin na bumibili siya ng malalaking matitibay na itim na contractor bag, Lysol wipes, duct tape, lighter fluid at lighter. Habang nag-order siya sa Amazon, yung iba ay sa DoorDash naman. Gusto kong pag-isipan ito ng lahat dito sa kwarto. Ang mga paghanap na ito ay ginawa ilang araw bago nawala ang dalawa nating biktima. Planado ito. Ito ang dahilan kung bakit sobrang planado ang lahat ng ito. May digital na ebidensyang umano'y tumutukoy sa planadong pag-atake sa dalawang estudyante. Pero ayon sa pulisya, may iba pang patunay bukod sa online na aktibidad. Tinitingnan namin siya pagkatapos. May sugat siya sa kaliwang maliit na daliri at sa likod ng kanyang kaliwang tricep, may malalim siyang hiwa na dapat sana ay natahi ng maayos. Dapat nagpunta siya at nagpatahi. Hindi niya maipaliwanag kung saan niya nakuha ang mga yon na pinaniniwalaan naming mga sugat na dulot ng panlalaban. Sa puntong yon, lumingon kami sa kotse. Sa trunk, kakaunti lang ang dugo. Sa sahig ng passenger side ng kanyang sasakyan, muli, gamit ang Blue Star na teknolohiya, nakita namin na may malaking dami ng dugo doon. Nalaman naming kalaunan. Dugo pala yun ni Nahida. Lumabas sa resulta na kanya talaga. Ang GPS sa kotse, muli na namang nabura ng tuluyan. Ngayon, ayon sa pulis, may ebidensya na silang dugo ni Zamil at Nahida. Ang tanong, nasaan na sila? At ano ang posibilidad na buhay pa sila hanggang ngayon? Habang isinasa ilalim namin ang kanyang telepono sa masusing forensikong pagsusuri para alamin ang mga pinuntahan niya bago ang insidente, nalaman naming nagpunta siya sa Clearwater, Sankey area. Kinumpirma namin ito gamit ang video surveillance mula sa kalapit na istasyon ng bumbero na nagpapakitang bumaba siya ng kotse. Nasa paligid siya ng Sankey area sa Clearwater. Sandali lang siyang nagtagal doon. Habang tinitingnan namin ang longitude at latitude, napansin namin dumaan siya sa Howard Franklin Bridge
at sandaling tumigil doon. Kaya sa puntong ito, nagdesisyon kaming maglunsad ng malaking operasyon na may maraming tao at magsimula ng malawakang paghahanap. Bagamat nabura ng tuluyan ang GPS ng kotse ng suspect ayon sa pulisya, ang tracking data mula sa kanyang telepono ang nagdala sa mga investigador sa Howard Franklin Bridge sa Tampa, 17 milya mula sa University of South Florida. Doon nila unang natuklasan ang isang nakakakilabot na bagay. Habang sinusuri ng ilan sa aming mga detektib ang latitude at longitude ng mga lugar na pinuntahan niya, naglalakbay sila pahilaga sa Howard Franklin Bridge sa bahagi ng pinela ng tulay. At nakita nilang isang malaking itim na trash bag na nakalagay mag-isa sa gilid ng kalsada. Puminta sila. Nilapitan nila ito at habang papalapit sila, agad nilang naamoy ang kakaibang amoy ng mga labi ng tao kapag nasa yugto na ito ng pagkabulok. Lumapit sila, hinawakan nila ang labas nito at napagtanto nilang may mga labi ng tao doon. Tumigil sila dahil maaring ebidensya yon. Nasa Pinellas County na kami noon at kinontak nila ang Pinellas County Sheriff's Office. Agad siyang tumugon kasama ang Pinellas County Medical Examiner's Office na siyang kumuha ng bag na ito at bumalik. Nalaman namin sa panahong ito na ang biktima ay si Zamil. Nalaman namin ito dahil maaga pa lang ang pagkabulok ng katawan niya. Nalaman namin na siya yon gamit ang fingerprints mula sa Department of Homeland Security nang pumasok siya sa bansa. Kapag sinasabi kong karumal-dumal, siya ay pinagsasaksak ng ilang beses na siyang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Nakatali ang kanyang mga kamay at mga bukong-bukong sa harap. Ang kanyang mga binti, pataas sa bahagi ng kanyang puwitan, ay halos tuluyang nahiwalay. Kaya madali siyang maibaluktot at mailagay sa isang supot ng basura. Iniwan siya sa gilid ng kalsada. Gaano man karumal-dumal ang pagpatay na ito, literal siyang iniwan sa gilid ng highway na parang isang basurang itinapon. Natagpuan ang katawan ni Zemil Lamon noong Abril 24, 6 na araw matapos siyang iulat na nawawala. Tandaan, wala pa sa kustudiya ng pulisya ang suspect pero nakatanggap ng nakakabahalang tip ang pulisya kaya pumunta sila sa bahay ng pamilya ng suspect. Tumawag sa amin ang pamilya ng suspect at sinabi nilang sinaktan niya sila at gumawa ng karahasan sa tahanan laban sa kanila noong gabing bago yon. Nagpakita siya ng kakaibang kilos. Lumabas siya ng banyo na nakatapis lang ng tuwalya. Bilapitan niya ang kanyang kapatid na babae at halos ikinikiskis niya ang katawan niya sa kapatid niya sa malaswang paraan. At sa isang punto, sinubukan pa niyang halikan ang kanyang kapatid. Nahihirapan ang kanyang kapatid na babae na itulak siya palayo at hindi siya basta-basta makaalis sa sitwasyon. Dahil mas malakas siya at napipigilan siya. Sinasaktan din niya ang kanyang pamilya kasabay nito. Kaya sinusubukan naming makipag-ugnayan sa kanya. Alam naming nasa bahay siya, ayon sa pamilya, at binabantayan namin siya. Ayaw niyang sagutin ang telepono. Ayaw din niyang lumabas. Nagdesisyon kami batay sa tindi ng karahasang alam naming kaya niyang gawin. Kasabay nito, nalaman din namin na ilang araw bago nito, bumili siya ng baril mula sa isang sanglaan. Kalaunan, natuklasan namin na hindi niya kinuha ang baril na yon, pero hindi namin alam yun noon. Wala kaming ganung impormasyon nung panahon na yon. Mula, napakabilis ng mga pangyayari, pabago-bago. Kaya inactivate namin ang SWAT at negosyador para maresolba ito ng mapayapa. Pagkatapos ng ilang oras ng pagtatangkang makipag-ugnayan, napagdesisyunan naming pasukin na ang bahay at pisikal na alisin siya roon at arestuhin siya. Sa puntong yon, gaya ng nakita nyo sa video at pinapanood nyo ngayon, sumuko siya ng mapayapa at inaresto siya ng walang aberya. Sa oras na yon, nagsimula kami. Nakipag-ugnayan kami sa piskal na mula simula pa ay tumutulong sa amin sa prosesong ito. At nagawa naming sampahan siya ng maraming kaso at kalaunan, sinampahan siya ng 2 kasong murder na planado at pinag-isipan laban sa 2 biktima namin. Hawak na ng pulisya ang suspect pero di pa tapos ang investigasyon dahil nawawala pa rin si Nahida Bristy.
Pagkalipas ng 2 araw, may mahalagang tawag na dumating. Muli na namang nasa bahagi ng Pinellas County ang dalawang recreational kayaker. At habang nangyayari ito, mahusay ang ginagawa ng mga deputy at ng Marine Unit sa pagtukoy ng pagtaas at pagbaba ng tubig dagat, kung kailan ito nangyayari at kung ano ang padron nito para malaman nila. Gaano kalawak ba ang kailangan nating hanapin? Nasa tubig pa rin ang mga diver. Habang nandun kayo at nagbabalita, ilang mahahabang araw kaming naghanap sa dalawa naming biktima. Lalo na ngayong alam na naming natagpuan na namin ang isa. Ang isa pa ay dapat nasa malapit pa ring lugar. Habang nangingisda ang isa sa aming mga kayaker, sumabit ang kanyang pamingwit sa isang bag. Kailangan niyang pumasok pa sa loob ng mga bakawan. Nakaamoy siya ng isang bagay na ayon sa kanya ay hindi mailarawan. At nang lumapit siya para tanggalin ang kanyang pamingwit, nakita niyang may nabuksang plastic bag. May tubig alat doon. Hindi niya masabi kung ano yon pero mukhang katawan ng tao. Kaya ginawa niya ang tama at tinawagan ng mga pulis. Agad kaming lumipat doon, kinuntak ang unit ng Pinellas County Sheriff's Office na nandun na rin kasama namin, ang Pinellas County Medical Examiner at ang Pinellas County Forensic Science Department na dumating at kinuha ang kustodya. Pinaghihinalaan ng mga investigador na katawan ni Nahida Bristi ito. Ngunit dahil sa forensic na hadlang, nabalam ang pagkakakilanlan at nabalisa ang komunidad ng halos 5 araw. Sa kasamaang palad, dahil sa kalagayan kung paano naiwan ang kanyang katawan, ito ay nasa mga mas advanced na yugto ng pagkabulok at hindi na namin basta-basta magamit ang fingerprint. Kaya yon ang dahilan kung bakit tumagal ito. Ngayon, kaya ako nang tumayo ng may kumpiyansa sa harap ninyo at sabihin sa inyong lahat na natagpuan na namin si Nahida Bristi. Nakontak na namin ang kanyang pamilya. Kumikilos na kami para may balik agad ang dalawang bangkay sa kanilang pamilya sa Bangladesh para sa relihiyosong dahilan. Natukoy namin na ito ay si Nahida. Hindi namin nagawa gamit ang fingerprint pero nagawa namin gamit ang DNA. Nakumpirma namin ang DNA, ilang dental work na ginawa sa kanya, at ang damit na suot pa rin niya mula sa video na nakita namin. Ayon sa University of South Florida Police Department, Abril 16 ang huling beses na nakita siya sa campus. Kumpirmado ng mga opisyal na natagpuan na ang labi ni Zamil Lamon at Nahida Bristi, pero ayon sa sheriff, malayo pa sa katapusan ang investigasyon. Dapat nilang alamin ang posibleng motibo. Bakit kaya pinatay ng suspect ang 2 PhD na estudyante? Naniniwala at nararamdaman namin na magkasama sila at pinatay sila sa magkalapit na lugar at halos magkaparehong oras. Oo, nasa amin ang suspect. Pauwi na sa kanilang mga pamilya ang mga biktima. Pero marami pang investigasyon ang nagpapatuloy at patuloy pa rin hanggang ngayon. Maraming malalalim na pagsusuri sa mga record at may mga supina na hinihintay pa naming sagot na maaaring magdulot ng dagdag na kaso sa hinaharap. Hinahanap mo ang katotohanan at dahilan nito at umaasa akong malalaman natin yon. Nahaharap ang suspect sa ilang kaso. 2 bilang ng first-degree premeditated murder gamit ang sandata, ilegal na paghawak o paglipat ng bangkay, pagtatago, pakikialam sa ebidensya, ilegal na pagkakakulong, at pananakit. Maari siyang mapatawan ng parusang kamatayan kung mapatunay ang nagkasala. Depende kung itutuloy ito ng mga piskal. Isa pang kawili-wiling impormasyon mula sa sheriff, ang 26 na taong gulang na akusado ay may kriminal na record. Meron talaga siyang criminal na record na ibinigay namin sa inyo. Isang kaso ng pananakit sa kanyang kapatid na lalaki. Isang beses sa ibang apartment complex, pumasok siya sa apartment na di kanya at nahuli. Tinulak niyang maintenance worker kaya nagkaroon ng kaso. Bahagi ito ng kanyang kriminal na kasaysayan. Ang akusado ay nakakulong ng walang piyansa habang hinihintay ang paglilitis. Ayon sa News Channel 8, sinabi ng state attorney na posibleng humarap siya sa grand jury pagsapit ng Huwebes, Mayo 7. At patuloy naming babantayan ang kasong ito para sa inyo. Yan na muna para sa episode na ito ng Crime Fix. Ako si Angela Levy. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Magkikita tayo ulit dito sa susunod.